Kung si Kristo ay talagang nasa ating puso, kung si Kristo ay talagang nararamdaman natin ngayon, I don't think po pwedeng mas maging maganda pa rin yung kahapon. Laging magiging maganda ang ngayon. Meron akong kakilala, namatayan ng ama. After some months lang, namatay naman ang kanilang ina. Nang kinamusta ko kamakailan, sabi niya, Father, ganun pa rin. Hindi ko nga maramdaman hindi ko nga maintindihan yung nararamdaman ko eh. Kasi dama ko pa rin yung lungkot. Pero ang namamayan sa akin, all the while ay pasasalamat. Dahil unang-una, bait-bait ang parents. Naitaguyod nila kami, kahit mahirap lang sila. Nabigyan kami ng disenteng buhay at napaayos ang aming buhay. At higit sa lahat, talagang nagmamahalan po ang aking mga magulang. Kaya naman hindi nakapagtataka na kapag katapos si tatay, sumunod na rin si nanay. Father, ang sakit. Pero walang galit. Nandun lagi ang pag-iyak, pero parang nandun pa rin lagi ang galak. Tama! Maganda yung dating kasama niyo, yung nanay-tatay niya. Pero kung palalalimin natin ang ating pagninilay, hindi nga kaya mas maganda ngayon na ang kanyang mga magulang ay nasa langit na, pero ang pag-uusapan natin yung buhay niya, yung buhay niya ngayon na masaya siya, kahit wala na yung nanay at tatay niya physically, sa piling niya, inasmuch as si Kristo naman ay nasa puso niya. Doon ay may blessing pa bang mas kakanda? Hindi nga ba't kapag si Kristo ay nasa buhay natin, sino man ang dumating sa buhay natin, sino man ang mawala, hindi na yun ang importante. Ang importante, ang Panginoon ay kasama natin every day, every moment, every minute, every second of our life. Hindi po pwedeng maging mas masaya at mas maganda ang kahapon sa ngayon kung talagang nasa puso at nasa buhay natin ang Panginoon. Ganun din, halimbawa, dati, malakas ka, ngayon hindi na. Dati, buo ang pamilya, ngayon hindi na. Dati may trabaho ka, magandang takbo ng negosyo, ngayon hindi na. Okay, pero hindi ibig sabihin nun, wala nang nangyayari at mangyayari pang maganda. Kapatid, kung ang problema nakakasudlong-sudlong, ang biyaya pa kaya ng Panginoon? Dati natatandaan ko lagi sabihin ni Monsignor Mar sa kanyang sermon, isang biyaya ay isang problema, huwag kang mag-alala. Doble, triple, quadruple pa. Higit pa dyan ang biyaya niya. Hindi pa dadaig ang Panginoon sa demonyo. Sa bawat problema, meron siyang bibigay na grasya. Hindi po pwedeng padaig siya. Kung yung virus nag-mutate, biyaya pa. Kaya nga gustong-gusto ko, pinost ko nga yung sinabi sa sermon ng kaibigan ko. Na para na si Father Michael Antonio, sabi niya, may virus na, ano ba yung una? Delta. Alpha. Sinundan ng? Beta. Tama ba? Sinundan ng? Delta. Tapos, may lambda pa. Hindi na natapos, di ba? Ang sabi niya, pero huwag kayong mag-alala. Sapagkat ang Panginoon ang ating Alpha at Omega. Hindi niya tayo pababayaan sa kahit anong virus pa. O di ba? Mga kapatid, yung form of blessing lang ang nagbabago. Yung sitwasyon lang natin ang nagbabago. Pero hindi ang ating Panginoong Jesucristo. And for as long as nandyan siya sa kanyang trono, hindi tayo mag-alala. Patuloy na may mangyayaring maganda. Believe me, He is blessing you where you are exactly right now. Diyan, sa buhay mo, sa sitwasyon mo. He's blessing you where you are exactly right now. Not where you've been. Ang blessing ng where you've been, yung mga memories, yung mga magandang alaala na lang sa atin. But God is blessing you right now. Exactly kung saan ka naroroon ngayon sa iyong buhay. And since He had already been in your future, brace yourself for more blessings. God is doing something. God is preparing something. Kaya nga, kahit 80 ka na, kahit mahina ka na,
I don't think na po pwede mo pa rin sabihin, tapos na ang maliligayang araw mo. Na parang ikaw yung sinasabi ng Panginoon sa bandang huli ng Ebanghelyo, na nakatikim ng alak na inimbak. Mas masarap yung inimbak o yung luma kesa sa bago. Kapatid, hindi ganun ang buhay. Basta't si Kristo'y nasa puso mo, laging may bago. Laging may bagong biyaya upang maging masaya ka pa rin sa mundong ito. Despite ng mga problema mo. Hindi mapapagod ang Panginoon na bigyan tayo, painumin tayo ng bagong alak. At ang alak sa Biblia ay nagsisimbolo ng galak. Basta, laging siya ay nandyan sa puso mo talaga. At maging bukas ka sa pagbabago. Maging bukas ka sa pagbabago in a sense na, kahit bago yung sitwasyon, kahit bago yung pagkakataon, makararanas pa rin ako ng biyaya ngayon. Makararanas pa rin ako ng ligaya ngayon. Pagiging bukas sa bago in a sense na, ang Panginoon ay mararamdaman ko pa rin kahit sa mga problema ko. Pagiging bukas sa bago in a sense na, ang Panginoon ay hindi lang nakastuck o hindi ko lang mararamdaman sa mga magagandang karanasan. Kahit sa mga pangit na karanasan, o pwede ko pa rin siyang maranasan. Yan po ang sikreto ng isang tunay at pangmatagalang kagalakan. Yung i-claim mo, talagang dapat maramdaman mo, ha? Ang Diyos ay laging nandiyan at hindi kanya papabayaan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating mga pagkarasal at sa ating mga banal na pagdiriwang. Amen. Sabi nila, bawat problema may solusyon. Ngayon, kapag hindi mo makitahan ang solusyon, hayaan mo na lang na ganon. Kesa naman problemahin mo pa ng problemahin sa mahabang panahon. May tama yun. Pero, siguraduhin mo muna na wala talagang solusyon. Kasi kapag may solusyon pala at hinayaan mo lang na ganon, magsisisi ka pagdating ng panahon at sa mahabang panahon. Ito mga kapatid ang sinasabi sa atin ng kwento sa Ebanghelyo. Ang kwento ng bulag na si Bartimeo. Hindi natin alam kung paano siya nabulag, kung since birth ay bulag na. Hindi natin alam kung anong uri ng pagkabulag ang meron siya, pero isang bagay ang safe na sabihin. Nung kapanahunan niya, sapagkat wala itong lunas na gamot o opera, sa tingin ng marami, sa tingin ni Bartimeo, ito'y malala na at wala ng pag-asa. So po pwede niyang isipin, ganito na lang talaga. Pwede niya ring isipin, ito'y parusa sa akin, sa mga kasalanan ko, o kung wala man akong kasalanan, yung mga magulang ko. So ganito na lang talaga. At isa pa, abay kahit bulag siya, nakapanglilimos siya. So nakakakain siya. Sustentado siya. So pwede niyang isipin, okay na ganito. Sustentado naman ako. At isa pa, take note of this, ha? Pakahulugan ito. Kasi iwinaksin niya ito. May balabal siya. Balabal niya na cover niya kapag kiniginaw siya. Balabal niya na tabing niya, parang tahanan niya, kapag umulan, kapag naaarawan siya. At balabal niya na parang kama niya kapag mag-stick na siya. Hence, kung pwede talagang tanggapin na niyang gano'n na lang habang buhay, kahit ayaw niya. Sapagkat after all, nakakaraos naman siya. At yun ang delikado. Yun sana ang huwag mangyari sa atin. Na mahirati tayo, masanay tayo sa isang sitwasyon kahit ayaw natin kasi nakaka-cope up naman tayo, nakararaos naman tayo kahit papaano. Limawa, tagal ka nang walang trabaho. Sabi mo dati mamamahinga ka lang. Pero ilang taong ka nang namamahinga. Gusto mong mamahinga habang buhay na? Alam mo, pabigat ka na sa pamilya mo. Gusto mo ba yan? Kung matino ka, ayaw mo nun. Kaya lang, sinusustentuhan ka naman eh. Pinapakain ka naman. Hindi ka naman pinalalayas. Siniser mo ng yes. Eh, ano na ba naman yun? Pwede namang magbigay-bigay na lang. O kaya, pasok dito, labas dito. O, diba? Ayun. Yun ang balabal mo. Patuloy kang nagkakasala. Paulit-ulit yan. Ano, ganyan na lang?
nakapangungumpisal naman ako eh. Yun ang balabal mo. Hindi kayo nagkikibo ang magkapatid o ng mahal mo, miyembro ng pamilya, katrabaho mo. Maluwang naman yung bahay nyo, may bakuran pa kayo eh. Maluwang naman yung pinagtatrabahuhan nyo eh. Besides, nakapagkikibuan naman kayo, isang tanong, isang sagot lang, kung kinakailangan. So pwede na yan, di ba? Yun ang balabal mo. May kilala ako mag-asawa. Alam ko na mahal pa nilang isa't isa. Alam ko, sigurado ako. Pero ngayon, dahil sa hindi pagkakaunawan, ayun, nagkahiwalay. Hiwalay din, pati mga anak nila. Kaso, parehong may pere. Alam niyo yun, sustentado pa rin naman ang mga anak kahit magkakaiwa-hiwalay silang pamilya. Isa pa, nabibili nila yung gusto nila. Nakapupunta sila kung saan sila gusto pumunta. Nakapag-flirt pa, lalong-lalo na yung lalaki sa iba. Di ba? Sarap ng buhay na gano'n. Yun ang balabal niya. Nagkakasala ka sa asawa mo, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit mo siyang nasasaktan, pero sobrang mahal ka. Lagi kang pinatatawad. Ganun na lang. Yun ang balabal mo. Ayaw mo sa trabaho mo, sa negosyo mo. Hindi ka masaya. O kaya alam mo nagkakasala ka na. O ayaw mo yung mga kasama. Hindi ka nag-grow talaga. Kumikita ka naman eh. Diba? Yun ang balabal mo. Kapatid, ang balabal, tandaan natin, hindi lagi nasa iyo yan. Nakakita ka na ba ng mga tao na kahit saan pumunta, matutulog, magsisiat, maliligo, dapat maghubad ka, nakabalabal pa. Wala. Sapagkat ang balabal, kung kailan lang yan, dapat gamitin. Pansamantala lamang. So anuman ang balabal mo ngayon, sa iyong sitwasyon na kaya mo pang bigyan ng solusyon sa tulong ng Panginoon, anumang balabal yan, pansamantala lang yan. Pansamantala lamang na coping mechanism yan. Hindi pang matagalan yan. Darating at darating ang pagkakataon na hindi ka makukontento dyan. Lalong-lalo na if you'll realize na hindi ito ang buhay na para sa akin at para sa pamilya ko. Darating ang pagkakataon, kung hindi nagnais gumaling si Bartimeo, sabihin niya, ang daming napagaling ni Kristo. Bakit nung dumaan siya, hindi ko pa ginrab yung opportunity? Kasi may balabal naman ako, ba't di ko pa tinapon yung balabal na ito? Darating ang pagkakataon, naisipin mo, sana nag-aral ako. Sana nagtrabaho ako ng maaga. Sana pinasok ang negosyong ito. Sana itong mga taong pinakisamahan ko, siya ang minahal ko. Sana lumipat ako sa lugar na ito. Sana nagpatawad ako. Sana huminga ako nagtawad. Sana nagpakatino na ako. Sana nagpakabuti na ako. Darating ang pagkakataon ngayon ng pagsisisi. So wag naman sana. So, as soon as possible, tayo maging si Bartimeo. Once and for all, we throw away that balabal and do what Jesus wants us to do for us to have the kind of life Jesus wants us to have. Sigurado ko, hindi naging madali para kay Bartimeo na lumapit kay Kristo. Hindi naging madali iyon. Kasi alam niya, pagkatapos nun, pag gumaling siya, hindi na siya pwedeng mamalimos. Wala na siyang excuse. Dapat na siyang magbanat ng buto. Kaya sigurado ko pinakaisip-isip din niya yon. At kaya nga ang tanong sa kanya ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Na para bang sinasabi ng ating Panginoon, alam ko bulag ka. Pero ang tanong, gusto mo ba talaga na makakita na? Gusto mo bang alisin na talaga ang balabal mo? Lisanin ang relax at sustentadong buhay mo? And boldly, he said, yes. Sapagkat higit pa sa madaling buhay, gusto niyang maging makahulugan ang kanyang buhay. Ang makahulugan, meaningful life mga kapatid, ay hindi yung wala kang problema. Ang makahulugang buhay ay hindi yung marami ka ng pera. Ang makahulugang buhay ay yung buhay
na gusto mo talaga. Gusto mo kung ano ka, gusto mo kung anong meron ka, gusto mo kung ano yung ginagawa mo, gusto mo kung sino yung mga taong nakapaligid sa'yo. Gusto mo in a sense na mas fulfilled ka, mas masaya ka, mas secured ka, mas productive ka, wala kang inaargabyadong tao, nakatutulong ka ba sa iba. Yun ang makahulugang buhay. Sapagkat dun ka gustong ihulog ng Diyos noon pa man. In a job that will fit the talents He gave you, in a business that will fit the opportunities He will provide for you, in an environment, community, or a company that will bring out the best in you. Most special in a family, na mamahalin mo ng totoo at totoong magmamahal sa'yo. Kaya, huwag kang makontento sa balabal lang. Huwag mong ipagpalit sa balabal na yan yung pangginaw o jacket na dapat sana'y meron ka. Huwag mong ipagpalit sa balabal na yan yung kama na dapat mong higaan. Huwag mong ipagpalit sa balabal na yan yung dapat na meron kang tahanan. Dapat hanggang maaga ka mon, malaman mo at ma-recognize mo ang pagkakaiba ng kung anong meron ka ngayon sa kung ano ang deserve mo na dapat ay meron ka sa mata at sa plano ng Panginoon. Why settle for less if you can have the best? Yes, I get it. Dapat makontento ang tao sa kung ano ang meron siya. Yes. Pero tandaan mo, hindi ka makukontento sa kung ano ang meron ka, sa kung sino nakapaligid sa iyo, kung hindi yan talaga ang mga tao at ang mga bagay na dapat ay para sa iyo. We are not speaking here about successful life. We are speaking about meaningful life. Pwede kang maging successful na hindi ka masaya, pero kapag meaningful, makahulugan ng buhay mo, magiging masaya ka kahit nasaan ka, kahit anong meron ka, at kahit sino ang nasa buhay mo. Hindi pinayaman ni Jesus si Bartimeo ni hindi binigyan ng bagong damit o gamit. And as I said, siguradong mas magiging mahirap ang buhay niya ngayong nakakakita na siya. Pero ibinigay ng Panginoon ang buhay na meant at dapat talaga para sa Kanya. Kaya siya naging masaya. Sabi nga nila, the best things in life are free. Yes, will always be free. But my take is this, for us to enjoy it, must also be free. Free from those things and people God did not ordain for us to have. Free from the things we deem best but are actually less. Kapatid, tama rin yung kasabihan, libreng mangarap. Pero hindi libre ang pag-abot sa pangarap. Para maabot mo yung pinapangarap mong buhay at yung buhay na gusto ng Diyos para sa iyo, dapat magsumikap ka. Libreng mangarap, pero para matupad, dapat magsumikap. Nasa harapan mo ngayon, ang Panginoon, ang dakila at walang hanggang pare, ang tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Tinatanong ka niya ngayon, ano ang gusto mong gawin ko sa buhay mo? Kung hindi ka masaya, may isasaya pa yan. Kung hindi ka masigla, may isisigla yan. Kung may sakit ka, kagaling ka pa. Kung lugmo ka, makakaahon ka. Huwag kang makontento sa kung anong meron ka ngayon, lalo pat kung hindi yan para sa iyo sa mata ng Panginoon. Tutulungan ka naman ng Panginoon eh. Basta tulungan mo rin siya para sa iyong pangarap. Iwaksin mo ang iyong balabal, ang iyong comfort zone at magsikap upang ito ay sa tulong ng Panginoon matupad. Amen.